Okay, so alright. Okay, today we will be having another discussion about the topic of influence line. So yung influence line, ginagamit siya for the moving loads or the positioning kung saan nag-position yung mga maximum loads or maximum moment and the maximum shear. But this is also limited to the other structure. So pwede lang ito pag ang kabisado mo tapos may mga limit lang to kasi na sa influence line. So at least kahit pa paano yung mga basic na ano natin sa paggawa ng reactions or sa shear at the moment, at least kahit pa paano alam natin kasi mas madali yung influence line sa paggawa ng shear, moment and then reaction. Mas madali siya actually pag alam mo. So for example, we have here concentrated load. Dalawa, no? Concentrated load, 20 kilonewton and then 60 kilonewton. So, yung reaction natin or yung support natin is nasa 10 meters. Tapos may extension pa yung beam. At saka extend din dito. So, may cantilever beam or nakahang. Okay, so, di ba pag, halimbawa, solve muna natin yung reaction at T or R1 dito sa R1. So, take tayo ng moment dito sa R2. So, assume natin this is A and B. Okay, so summation of moment at B dito, we have R1. Yung RA natin is R1 times 10. Diba? Tapos 60 times 6, the distance is 6 meters. And then, yung 20 natin is 11 meters yung distance. Okay, so we will get the value of RA or R1, 58 kilonewton. That is for the basic influence, the basic na pagkuha ng reaction. Tapos summation of forces, vertical ka na lang, makukuha mo yung R2. Pero gamitin natin yung influence line. Yung influence line, kasi mayroon parang may influence line diagram for the reaction. May influence line din naman diagram for the shear and then pati din sa moment. So gamitin lang muna natin dito yung influence line using the reaction. So yung ganito yung mangyayari sa kanya sa reaction. Okay, yung katapat nito, this would be 1, 1, tapos ito naman this would be 0. Ibig sabihin kumukuha kasi tayo ng influence line niya dito sa point na yan. Dito natin pinag-check yung ating influence line para makuha natin yung ating moment or yung ating reaction at R1. Okay? So, label natin to. Tapat natin to kasi yung value nito, 20, tapat natin yan. Yung tawag dito pala is ordinate. Ano yung mga tawag dito? That is the point here. Okay, yan yung point niyan dito. Change nga natin ito ng red. Red. Yun. Ito naman, this is 1 and this is 0. Tapos tapat din naman natin itong 60. So, basta basic lang, tandaan mo muna itong triangle. This is 1 unit. Tapos pag hanapin mo itong value by, ito may triangle ka naman, so makukuha mo yan by ratio and proportion. Diba? Makukuha mo yan by ratio and proportion. So, kailangan alam mo to. Pag hindi mo pa alam yan, pagkuha ng value na yan, is medyo may problema ka talaga. Okay, so, this 0.6. Walang kinalaman yung loadings mo dyan sa value na yan, ha? Walang kinalaman yan. Kukuha ka ng value na 1.1 based on this diagram. From 1 hanggang 0, tapos itong triangle na yan. Okay? So, since nakuha mo na yung value na yan, may value ka na yan or may ordinate ka na dyan, ano? May ordinate ka na, gawin mo to. RA, kasi kumuha ka ng influence line mo dito sa RA. RA is equal, or R1, 20 times 1.1, yung nakuha mo yan. Diba? 1.1 plus 60.6 times 0.6. Ito siya. That would give you 8
kilonewton. That is also the value of your RA. Okay? So, ganun siya medyo mas mabilis. Ano? Paano naman siya nakuha? Paano naman nakuha itong reaction or yung ating influence line? Ganito siya. For example muna, mayroon pa pala tayong 20 kilonewton na loads. Additional, ano? So, we have moment of B. Computin natin. Ganun din yung kanina. We have 60 times 6, that's 20 times 11. And then additional load na 20 kilonewton per meter. So, makukuha natin yung RE dyan is 74. Yung ating influence line is hindi magbabago kasi dito pa rin tayo kukuha sa R1 or RA. Ganun pa din. Kaya lang, we have additional loads. So, kukumputin naman natin to. That is 4. Okay? Tapos, computin natin yung area niyan. Computin muna natin yung area na yan. The area is equal to 0.8. Tapos, kuha tayo na, kasi influence line diagram na to. RA is equal to 20 times 11, 1.1. Wala, 1.1. Ito yon. And then, 60 times 0.6. Ito yon. Diba? Tapos, 20 times the area. Ito yung gagamitin. Hindi na ito kasi distributed load na to eh. Distributed load na siya. Kaya, yung gagamitin natin, the area na nito. Okay, that is 0.8. So, makukuha natin 74. Reyes pa din. Diba? Okay? So, paano siya isolve? Paano nangyari o paano ka nagkaroon ng influence line diagram? Ganito siya. We have one unit load. Kunyari, may 1 unit load tayo from the reaction or from the support to the support. Yung moment natin dyan, or yung reaction natin dyan, makuha natin na 1. For the, that is the reaction, di ba? 1. Halimbawa, mag-move tayo dito. Okay, mag-move tayo dyan. Meron tayong R1 natin is, kasi yung 9 meters na lang kasi yung magiging distance niya from B. Di ba? So, yung reaction at 1 or R1 is 10 pa din, hindi magbabago. So, meron tayong R1 na 0.9. Ito na siya yung 0.9. Diba? Nandiyan yan, 0.9. So, ganun din, pagdating natin dito, pag nag-move naman siya, diba? Nag-move siya from, dito na siya sa 2. Andito na siya sa 2. Kung mag-move siya, that is 0.8 naman yung magiging reaction niya. Diyan. And so on and so forth. Ano? Parang ganyan yung mangyayari sa kanya. Habang nag-move, nagbabago yung kanyang reaction. Of course naman. Yan. Up to the point na ma-reach niya dun, magiging 0 na kasi yung reaction dyan. Diba? Kasi, ang ano dyan is, syempre, yung naka-focus ka lang dito sa influence line na sa R1. Pagdating dito, of course, yung reaction, yung R1 mo is 0. Wala ka ng reaction dyan. Pero yung malaki mo namang reaction is R2. Kung gusto mo magkaroon naman ng influence line dito sa R2, baliktarin mo. Ganyan naman yung maging illustration mo. Diba? Kabaliktad. So, ganyan lang yung pagkuha natin sa ating influence line. Anyways, kung hindi mo pa masyadong na-gets to, kung hindi pa masyadong na-gets or napasok sa yung pagkakaintindi, so, magkakaroon pa rin tayo ng mga examples. Basta focus lang kayo or mag-ano lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe lang. Tapos, ano na din is like mo na din kung gusto mo. Okay, for halimbawa naman is nag-expand yung yung beam may hang. So, yung kanina, i-continue mo lang. Di ba, hanggang dito lang tayo. So, i-continue mo lang yan. Yan. Kasi, kunyari, andito na yung load 1 mo. Tapos, pag ando naman, continue mo lang din yung extend mo lang yung lines. So, ganun lang siya.